na. Oh. Ha? Ayun oh. Ayun. Yan oh. Ganda oh. Ayun oh. Ito na, may bunga na oh. Ito tunay na palay po ito. Tingnan nyo naman ang bunga ng hybrid mga farmer. Ayan. Oh. Yan yun. Oh. Diba? Ayan mga ka-farmer, maraming salamat at magandang buhay. Spray na naman tayo, panibagong araw. Ayan na, lumaban na po yung palay natin. Gumanda na. At marami na din pong lumabas na yung mga ligaw na palay. Hindi natin maiwasan yan Nasa binhi yan So wala tayong magagawa. Yung halos lahat po ng palayan dito ganyan, ang daming lumabas na ayun yung may bunga na yan. Peke po yan mga farmer, yung parang matataas na halo daw yan sa binhi, nasa binhi daw. Ganon din yung kahit yung mga dito sa kabila, ganon din, marami din pong halong binhi. Ayun yung mga mataas na yan sa kabila, binhi din. Tayo mag-i-spray pala ngayon ng 3G foliar at 3G foliar fish amino uli mga ka-farmer, kasi ang nito, pag nakalabas na po yung bunga, hindi na tayo mag-i-spray, wala na din namang yan So habang buntis pa po yung palay, sasagarin na natin ng sabi ko nga, every every 7 days siguro isang spray pa after this. So at least po may baon yung palay hanggang sa magpalintog ng kanyang bunga. Tapos nakapaglagay na rin tayo ng 2 bag na potassium 0060 mga 4 days ago. So habang di pa po lumalabas yung palay, habang buntis pa, makakatulong po yun pang paganda ng bunga. Ayun. Tapos sabi ni Tatay Bong, yung ating tagapag-alaga, ay mayroon daw pong mga nakikitang leaf folder ata. So sabi ko wag na nating ihalo sa ihiwalay na lang natin yung ihiwalay natin yung spray, wag nating ihalo sa fish amino. So ganun ang gagawin namin, baka bukas. Sabi niya Prebaton daw maganda, na subukan niya kasi nung last time nag-Prebaton tayo. Kaya lang sabi ko mas maganda ang Prebaton, one time lang talaga ginagamit every cropping. Hanap na lang po tayo ng ibang systemic, ibang brand naman. Pwede naman yung Top Rank or yung Lanate. Yung Lanate kasi maganda din sa Lanate, kaya lang siya, contact po siya. Pag hindi mo tinamaan yung insekto ay hindi mamamatay. Tapos hindi din lilipat din lang sa kabila or basta ganon. So mas maganda na yung systemic, tamaan hindi tamaan, ang ating mga insekto ay hindi nalalapit sa palay. Yun po yung kaibahan ng systemic. So yan medyo may mga lumalabas na yung iba. Ayan, tunay yung tunay po. Kalabas na rin pala yung ating palay. That's good. So makita natin yan after siguro mga 1 week. Mas marami na po ang lalabas, or 2 weeks. Bigyan natin ng mga 2 weeks pa. 2 weeks na to, nakasapaw na po lahat. Kaya lang problema namin, papasok na po yung tag-ulan, baka padapain pa. Sana wag naman medyo makapal pa naman yung ating palay, medyo makapal. Ganda ng merong parang may hamog sa dulo ng dahon. Ayan na. Oh. Ha? Ayun ayun. Yan ganda marami lumilipad may mga lumilipad. Lumipat yata sa atin yung in-spray ni Ramil.
Lumipat yung insekto dahil nag-spray siya. Maraming lumilipad, kailangan natin sprayan yan. Pero kung ganyan ang pang-spray, kahit contact, tatamaan talaga, no? Ganda, oh. Oh. Yan yun naman mga farmer. Ang ganda. Medyo makonsumo lang, sabi nga nila makonsumo. Pero yun kasi talaga ang purpose eh ng ano eh, ang bango nung fish amino. Nung una sabi ni tatay, ang baho naman yan, hindi kaya magkasakit. Sabi ko tayo, ano lang yan? Molasses at molasses at mas matapang pa nga ako yung mga ini-spray natin na insecticide eh. Ganda, oh. Maganda din. Mag-i-enjoy ka mag-spray sa ganito. Oh, taas yung palay, mataas po ang palay natin. Medyo mataas itong SL19. Yung Longping 534 na balak ko pong itanim dito next cropping ay mas mababa siya. Tapos sa loobin, God willing, sa next susunod na tag-araw, after nitong anihan ng October, so mga November na naman ang planting season nun, bala ko naman 2096, mas masarap naman yun mga farm. Puro Longping na lang tayo. Pero tingnan din natin tong SL, kung maganda po ang anihin natin dito sa SL, malay natin pag-alternate na lang natin to. Maganda naman ng feedback ng SL19 sa sa mga post sa Facebook. Ang laki ng ani nila. Ganda. Kailangan pala kailangan ng insecticide dito. Kailangan ng mask pagka yung insecticide na ini-spray. Hanap nga ako ng mask kung gusto nilang mag-mask. Sapul na sapul pala eh. Kaya lang 2 balik lang, oh. Makonsumo. Marami na sa gitna. Marami na nakalabas. Sa Oo, tama pala. Okay pala tayo. Ibig sabihin yung timing talaga namin ng urea nung nakuha namin. Marami daw nakalabas ng bunga. Ayos yan. At least hindi tayo nahuhuli, sumasabay lang tayo sa katabi. Yun ang yun ang inaano natin, kasi baka mamaya dumating na naman tayo sa puntong yung mga katabi gusto na magpatubig, tayo naghihintay na naman ang magpapahinog pa. Shoutout pala kay Mark Anthony Salonga, ang may-ari ng lupang ito. Salamat sa iyo, brother, at nagkaroon ako ng libangan. Nagkaroon ako ng libangan. Di naman po nalulugi mga ka-farmer. Ako naman ay nag-i-enjoy. Di naman tayo nalulugi, nakakatulong pa tayo, di ba? So, ayun, kagaya niyan, may extra pay siya dahil nagpa-spray tayo ng fish amino acid. So, sabi ko naman nga kay Tatay Bongtay, ako naman hindi naman tayo naghahabol ka ako ng ako naman gusto ko lang pong ma-implement sana yung bagong technology ng pagpa-farming, yung bagong approach. Kagaya niyan, yung binhi is hybrid. Sa next gusto ko drum seeder naman, kasi hindi talaga pwede ang tanim dito mga farmer. Kahit sabihin mo na may rice transplanter ka, hindi din po pwede, kasi yung mga katabi ay hindi gaganon. So ang mangyayari, maiiwan ka ng maiiwan, kasi mas mahaba po ang ng palay. So ang pinaka-solusyon na nakita ko is yung drum seeder. Kasi yung drum seeder po ay parang tinanim din na parang nasinabog. 'Di ba? Sinabog siya pero nakatanim siya. Ay ano ba tawag dito? Nakalinya. Na parang sinabog din ng style. Mayroon siyang maliliit na drum, hinihila mo, umiikot 'yon, nalalaglag ganon. Tapos pag tumubo 'yon, pantay-pantay. May bago daw ngayon, sabi nila, makokontrol mo pa yung kaya yun ang gusto kong makuha
yung kayang kontrolin kung ilang buto ang malalaglag. Kasi ang actually ang hybrid po kasi talaga, ang recommendation nito sa isang hektarya 20 kilos lang ang ilang gagamitin mo. So sabi nung natanong ko 40 kilos daw sa drum seeder. So parang nadodoble pa po yung ano, no, mas magastos sa binhi. Kasi ang isang tudlos lang po na binhi na tumubo, ano, isang puno lang ilagay mo, tapos with proper spacing at tamang pataba, kaya daw po magsuhi ng 25 to 30 suhi. Makakapal talaga siya sa hybrid. So laking tipid ah. So ibig sabihin may tunay ng palay na nagano na, no? Yung mga unang ano yun, yung mga matatandang suhi. So tingnan natin kung meron pa kasing isang 3G foliar doon. So tingnan natin kung after ng ano ipahabol natin, para pag naka full ano na, bloom na yung palay, pang insekto na lang po ang ating ano. 30 days na lang ang ating hihintayin lang. So third week ng ano, baka third week po ng June ay tayo iaani na. Sana naman abutan, wag naman tayong bagyuhin muna, ulan-ulan lang. Maganda pa naman ang sikat ng araw, dahil yan ang kailangan natin. Tapos yung tubig natin ay sana tumaas na para makapagpapasok na tayo. So wala na tayong iisipin pa, yun na lang, bagyo na lang. Mahirap kasi kalaban talaga ang bagyo. Baka padapain tong palay natin eh. Maganda po sana yung ano, yung lanate, ano, paggamit ko na kaya yung lanate muna. Pero meron naman tayong mabibiling systemic top rank. Mas para kasing gusto ko na po yung systemic na insecticide kasi talagang tumatagal eh. 15 days, 20 days. O may protection ka na ng ilang araw. Hindi kagaya nung ibang insecticide na medyo mura nga. Pag hindi mo naman tinamaan, kinabukasan naandyan pa. Tapos ang pangit sa contact, pag hindi kayo sabay-sabay nag-spray, yung kayong magkakatabing palay, ga-alternate, after 2 days naman yung isa, lilipat lang po sa iyo eh. Ga-alisan lang sa kabila, tapos lilipat sa kabila, lilipat na naman sa iyo. So ang nakita kong solusyon dito sa amin, dahil ganun nga, hindi mo naman ma-organize na yun. Oh mga tol, mag-spray na tayo bukas, sabay-sabay tayo, ito ang gamitin natin. Hindi naman ganun eh. So ang mangyayari talagang ano, talagang lipat-lipat lang ang insekto. So pinaka the best na yung ano, systemic, para kahit mag-spray ang katabi, kung naka-spray ka na ng systemic ng after 3 days, 2 days, 4 days, protektado ka pa. Hindi lalapitan ng insekto. Ito po ang ganda ng Prebaton. Kasi kung hindi po naagapan yan, makita mo yung mga dahon yan, may mga puti-puti. Pero tingnan niyo po ang linis ng dahon, di ba? Malinis po ang dahon. Walang puti-puti. Kaya lang, yun nga, nakailang days na rin po ang lumipas, kaya bumabalik-balik na naman. Bah, i-spray yata itong dalawang ito. Ano kaya ang i-spray nila? Armure? Anong i-spray nyo, Mac? Anong brand? Scorpio. Papa Scorpio daw si Temery. Maganda yata ang kanilang mga sprayer. Dami niya na, saan dadalhin? Ano kaya yan? Tampalok? Ipil, inalang mo yung ipil. Napakaganda ng ipil. Ipil, sampalok, magandang uling. Uling po yun. Nakakakuha ko lang, marami din alok eh. Sana magtuloy-tuloy po yung ating lechon business, ano? Yung deliveries natin, ayan, lumakas.
Sabado linggo lang talagang, bagay kahapon 6, ngayon isa lang. So maganda sana kung everyday 5. Everyday 5, no? Pero lumalakas naman po. Ngayon may malakas dahil ano, tapos sa tulong ng Facebook page natin. So ayun, sana lumakas pa po. Siyempre yung kainan, marami nakakakain, nakakatikim. So malay natin, no? Yan, back to palay tayo. Pinag-iisipan ko pa kung anong ipapa-spray. Mas maganda talaga yung ano, systemic na nga. Gamitin na lang natin yung nabili kong ano sa halaman na lang natin dito sa farm. Pang spray ng mga ano. Pwede natin gamitin sa mangga. Kami lang po ang nag-i-spray dito ng fish amino. Karamihan, ang ini-spray lang po ng aming mga katabi ay insecticide at fungicide. Hindi ko nga alam kung mga nagpo-fungicide sila because isang beses siguro. Pungguran, ganyan. Pero kung susundin mo talaga yung program, mga at least 2 to 3 times ka magpo-fungicide din Ito kasi nasubukan ko yung 3G tsaka ano, sa 160 naming tinanim mga farmer. Ang dami nagandahan kahit yung mga matatagal na nagpapalay pag napapadaan dito. Ang kaibigan ni Kuya, tagal na nagpapalay nun. Ano siya na sinabi niya, "Uy, ang ganda ng palay na yun. Kanino kaya yun?" Sabi ni kay Bayaw yan. So yung 160. Umani din po kami ng almost 100 bags. Although talagang ang 160, alam nyo naman po, mahina po talaga umani. Naka 100 plus din po kami dito. Na ang tumit, ang timbang ay nasa 70. 100 kilos, 100 kaban. Malaking sako, nasa mga 71 to 72 siguro ang average. Yun po yung inani namin. Pero yun nga, sabi ko kailangan nang mag-move on. Maki-hybrid na tayo kasi talagang iba ang hybrid mga farmer. Nag 141 po kami last time. Sabog tanim, 2096, 60 kilos ang sinabog namin dito. Umani po ng 141. Average siguro mga 69, gano'n. 69 na ang timbang. Medyo sumablay po kami sa top dress noon. Nagkulang ng konti sa pagbibilang. Pero ito ngayon, nakuha ko na yung style. Tingnan natin kung magiging effective yun. Kung maging effective po ito na ano, ihiwalay ko na yung top dress. 2 beses kami magta-top dress. Ibig sabihin, pag naglilihi pa lang, nagumpisang maglihi, urea lang muna tayo. After 10 days, 7 days na nakapag-desisyon na yung palay kung ilan ang ibubunga niyang, ilang buti lang ibubunga niya habang nasa loob pa ng suhi, wala pang lumalabas, doon naman tayo mag potassium 0060 para hindi nalilito pero pwede naman daw po pagsabayin yon. Kaya lang may nakita kong isang isang diskarte din na nakita ko, hiniwalay niya. So yun po ang natin, susubukan natin. Kung hindi umubra, babalik natin dun sa isasabay na natin yung potassium tsaka 00 yung 4600 paglilihi. Maganda naman po ang resulta nung natin, nung ating binibigay na fish amino. Tingnan niyo po yung dahon, malalapad, ayan malapad. Yung dulo hindi pa naman naninilaw hanggang ngayon, green pa rin. So yan ay magandang sign na ibig sabihin marami pa pong baon-baon na sustansya yung palay. Pagka nagdidilaw na po yon, pababa na yan, ibig sabihin nagkukulang na po siya sa nutrients. So hanggang sana mailabas niya yung palay niya, ganito ang kulay. Siyempre pagka pahinog naman na, normal naman na po yon, magdidilaw na ayun, ito ang kalaban, mayroon din konti mga farmer. Ayun, oo nga, ayun nga, teka, punutin nga natin to. Ayun pero wala na siya yan.
Nadapuan to ng leaf folder. Ayun oh, nakatupi yung dahon. Marami na lumilipad eh. So kailangan na natin to bukas. Sabi ko bukas na. Hindi ko na kasi pinahalo. Kasi sabi ko separate naman ang bayad nito eh. At the same time, ayoko nang maniwala sa halo-halo. Kasi pwedeng mamatay din yung bisa nung linalagay natin na organic eh. Kasi chemical yan eh, di ba? Sabi ko sayang baka mawala po ng bisa yung ating fish amino acid. Hayaan na muna natin na ma-absorb niya. Hanggang mamaya no, 24 hours ma-absorb ng halaman yung ano kasi sa dahon naman yan eh. Absorb niya na yan. Tapos 48 hours nga mapaprocess niya na yung nutrients na nakuha niya eh. Yun po ang kinaganda sa foliar. After 48 hours ay ano niya na yan, magagamit niya na. Excited na ako lumabas yung bunga eh. Yung tipong yumuyuko na. Kikita natin. So ano lang yan, bilang pa tayo ng mga 15 days. Nakalabas na po lahat yan. Pa-spray pa tayo ng isang fish amino at 3G's foliar. Effective po yan. Medyo malakas talaga sa siya lang mag-isa. Hindi na tinulungan si Aa. Ang bigat pa naman yan. Marami na daw nakalabas na palay sa gitna mga ka-farmer. So ayun, nakakatuwa naman. Shoutout pala kay ka-farmer Wens Larazo. Ayan ang aking consultant sa pagpapalay. Siya po ay isa sa mga nag-develop ng Longping variety. Kaya maalam po siya no. Sabi niya nga buhay ko ang palay, ang bigas. Biyak may tanong ka, sabihin mo lang. Kaya nga sabi niya, mali daw po itong sinabog namin, napakakapal daw po nito. Ang hybrid daw po ay pagkakalayo, proper nutrition, makikita mo talagang ano, sa umpisa akala mo wala daw. Pero once na nakaarangkada na at umabot na sa tillering stage ay talagang kakapal po yung ano. So yun, drum seeder, magda-drum seeder po kami ka-farmer kasi talagang hindi pwede ang tanim eh. Wala, no choice tayo. Wala tayong, there's no way na magpapatanim tayo, aayawan tayo ng ating mga ano. Tsaka hindi natin mahahabol yung tree cropping every year. So doon na tayo sa drum seeder. Nag-iisipan ko lang kung pupunta pa ako sa Isabela para kuhanin yung drum seeder or bibili ako sa Shopee. Actually parehas lang po sila. Kaya lang ang inaano ko kasi doon sa Isabela may magi-explain. 'Di ba? Halagang 1.5 ata ang difference. Kaya lang malayo talaga mga ka-farmer. FDN Farm nasa Isabela. So babiyahin namin ni Bebe yon. Talagang mag-i-stay kami mag-hotel kami ng isang araw. Pero yun nga ang kinaganda, ang habol ko po doon is makapag-interview at malaman din po kung pinupuno ba siya, ano ba ang paglalagay, 'di ba? Paano ginagawa, madedemo sa atin. Hindi ka guys Shopee, mangangapa tayo. Titingnan natin kung kaya naman pong diskartehan, di ba? Siguro naman common sense din lang naman po siguro yung ano nun, kasi umiikot lang naman yun eh. Pag na-assemble mo na, umiikot. So ang problema kasi sa Shopee, inchik na naman yung instruction daw, inchik. Wala naman ako makita sa YouTube na nagpaliwanag. So malay mo, mapunta tayo sa FDN Farm, may paliwanag sa atin, may vlog ko din po kung paano ginagamit ng tama, di ba? Napakita nila, hinihila na lang eh. Wala pa sa kalahati si Allen ha. Nakailan na ba? Pang-apat na yan. Pero kasi talaga naman sa isang hektarya 10 tank load ang recommended. Oh! Papasok na ang tagulan. Dami ng damo kamo. Pahirapan sa damo ngayon.
Pero yung mga gilid ng pilapil na yan, tsatsaga mo, marami pong makukuha damo. Pang kalabaw. Yan yung mga ano, yan, tingnan nyo. Oh. Simpleng buhay sa probinsya. Kami naman po ay probinsya, pero hindi mo na masasabing probinsyang probinsya eh. Kasi malapit na po kami talaga sa city. Ang Arayat po is palapit na sa cityhood yan. Pumunta ka bumiyahe ka ng 40 minutes, nasa San Fernando City ka na, Angeles City. So naandyan na po lahat din naman ang kailangan mo. Agricultural equipments, naandyan na po lahat. So hindi mo na kailangan pumunta ng Maynila. Kaya parang okay di pa rin yung setup nung ano dito sa Pampanga. Probinsya pero at the same time may touch of city life pa rin. Di ka pa rin maiiwan. Nasa gitna na ata si Allen, oh. Very good. Isang ikot pa yan. Bago tayo magtapos, silip tayo dun sa may taas. Ayan. Kailangan na natin ang tubig, mga farmer. Umulan lang nung nakaraan, pero kailangan natin ng tubig. Hindi ko naman mahintay itong kung kailan tataas. So tingnan natin mamaya kung napasukan kasi yung tambucho ng tubig. O yan, tinatanong ko siya kung hanggang doon ba sa gitna green yung yung kulay ng dahon, kasi sign na healthy ang sabi niya. Hanggang dito naman daw sa dulo maganda po ang kulay. Ayan, kita niyo yan so, sana ma-maintain niya ng mga ilang panahon pa, kahit 3 weeks pa. Maganda 3 weeks pa na ganito. Pero pagka normal na po yan, medyo magdidilaw na ng kaunti. Pero wag naman yung dilaw na. Dapat may yung kulay ng palay mas dilaw pa rin kumpara sa dahon po ng palay natin, yung bunga niya. Mataas talaga yung mas mataas talaga si SL19 kumpara po dito, ito mas mababa. To 216 inbreed variety, 216. Ito tayo ay hybrid naman. So marami pong medyo marami ang palay damo. Sabi ko kay Tatay Bong, subukan natin mag pre-emergent herbicide next cropping, yung pambuto. Ini-spray po yon pagkasabog, mga 2 days after sabog. Ini-spray sa lupa, sa putik. Mas napipigilan po yung mga damo na tumubo, mga buto. Tapos may mga matitira, natutubo pa, titirahin naman natin ng yung post-emergent na tinatawag. Yung nakatubo na yung damo, saka papatayin. At least 2 lang. Ganda ng dahon ng may mga lumalabas na daw. Oo nga, meron na. Malalaman natin yan. May langgam ba? Wala naman. Ayun eto na, may bunga na Ito tunay na palay po ito. Tingnan nyo naman ang bunga ng hybrid, mga farmer. Ayan. Yan yun. Diba? May siya, para siyang malunggay. May ganda. Ayos.
Uy, langgamers. Takot ako sa langgam. So ayan mga ka-farmer, tambay lang muna tayo doon. At sarap din naman magmuni-muni. Ayan, tambay muna tayo. So ayan, marami pong salamat. Tapos na naman tayo. At least na i-document po namin yung malay mo gumanda po ang ani namin. Yun naman po ang ating pinapanalangin. At yung mga newbie dyan na nagpapalay, pwede nyo pong i-playback yung aming mga program dito sa aming palayan. Pwede nyo pong sundan ako, di ba? Like spraying the fish amino acid every week or 10 days. Tapos yung paggamit po namin ng mga systemic insecticide, naka-document po lahat yan. Pwede nyo pong mapanood. So excited ako sa susunod SL90. Magpapa drum seeder tayo using Longping 534. Sana makahanap tayo. Pero kung wala tayong mahahanap, bibili na lang tayo sa Muñoz. Marami naman bibilan. Kaya lang nagtitipid tayo, ay may contact tayo na makukuhanan po ng mga, alam nyo na, yung hindi ginamit. So binibenta na lang po nila ng mas mura. Pares din lang naman. So yan, marami pong salamat at magandang buhay.